pulling up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, pagkintama mo tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, may choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo nagabos, Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D. Live na live po tayo ngayong hapon na to. Mapagpalang hapon sa inyong lahat or sa Bisaya pa, hagumong hapon sa inyong tanan. Okay?
So dyan lang kayo at makinig kayo. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. At ngayong araw na to talagang may highlights ako sa inyo dahil ang aking madiho na si Grace Espidero, birthday niya noong 17. Okay, noong Friday. And then, nag-celebrate siya ng kanyang birthday celebration sa kanyang anak na si Cathy Jan sa Pilar, Sorsogon City. And then, nalaman ko na talagang ito si Madihong Grace Espidero ay talagang mamamatay talaga siya pag hindi siya makakarinig na balita tungkol kay Rini Baterbonia dahil talagang umiiyak siya parati na maalala niya ang kagitingan at talagang most variable player all the time. Ito si Rini Baterbonia at hindi niya sukat akalain na mangyayari ito kay Rini dahil ito nga ay na-disgrasya sa team sa outing nila sa Aurora. Team, ano daw yun? Basta team. Ngayon, nasaktan talaga siya. At ngayon nga, ang ginawa niya dahil nag-birthday siya last July 17, that's Friday. Ayun. Kahapon ang birthday niya pala. Yan. Today is Saturday, July 18, 2026. Okay? And then, isa sa ginawa niya sa kanyang birthday celebration, nagpunta siya sa dagat at nag-alay ng bulaklak. So mamaya makita niyo ang video talagang ipapakita at sabi niya ni Madi Teresa, Bailey Moratin, dahil napanood at pinasahan din siya ng video kung saan ginawa nga ito ng aming Madihon sa dagat sa Pilar, Sorsogon na nag-alay siya ng bulaklak. So mamaya pakita ko ang video. So dyan lang kayo at huwag aalis. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. So, birthday greetings. Advance happy birthday sa lahat ng mag-birthday ngayong month na to. So nag-birthday na, belated and happy birthday. Lalo na kay Grace Espidero na ngayon, nandyan pa hanggang ngayon sa Sorsogon. And then, shout out sa lahat ng mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Maring Nerissa Bailey Moratin, diyan sa Pro 8, Bunot, Legazpi City. So marami tayong pag-usapan ngayon, ating Showbiz Chika headlines. MTRCB, pinatawag ang mga producers ng parating na Metro Manila Film Festival 2026 dahil nga may mga naglabag sa patakaran ng MTRCB. Ikakasal na daw si Abea Mateo, Angeline Kento on requesting. Mga Lisgaspinio, ready na ba kayo? And then Zoran Ligaspi, Carmina Villarruel, umatin sa birthday ni Rofa Gutierrez. Grabe kayo mataka-komento, sabi ni Gloria Diaz. Ang pagpugay ni Michael B. kay Nora Honor. Dastinyo diritsahang pag-amin. Iniego Pascual, ibinunyag ang masakit. Then Maria Rodriguez, inunfollow na si Angel Locsin nila. Si Angel Locsin, marami rin mga celebrities na inunfollow ni Mariel Rodriguez. Okay? And then, Maria Rodriguez, inunfollow si Angel Locsin. She dreams of life that was never here. Maha Salvador. Katrina Halili, akin ang lahat, sabi ni Katrina. Kasi Katrina Halili ay bida dito sa akin ang lahat. So malalaman natin ito mamaya. So, good afternoon, Global Albay. Just always do your best for others. Okay? And then, sabi nga dito, napakaikli lamang ng buhay natin para sayangin sa away, kutya at galit, puot at inggit. Enjoy your life with love and peace. Okay, magsimula na ang Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Ito ang MTRCB ng mga pelikulang Pilipino sasali sa Metro Manila Film Festival 2026 ay pinatawag lahat ng mga producer dahil nagkalabag ata sila ng mga patakaran ng MTRCB. Tapos,
sa Gabo dahil sa natatanggap na reklamo ng ahensya. Nakatanggap aniya ng reklamo ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB tungkol sa mga ilang eksena sa primetime scenes ng Sigabo. Na Sigabo which is si Coco Martin ang bida. And then sa sobrang ipinakitang kaharasan o mano ng naturang serye dahil dito ipinatawag ng ahensya ang mga producers nito. Sa official na pahayag ng MTRCB nitong Martes, July 7 inihayag ng pagkakaroon ng compliance seminar para sa mga producer at representative ng programa upang magkaroon ng dialogo, maitatag o mapaliwanag ang mga pamantayan. Ang dami pa kay-stricto ang MTRCB ngayon no, para pelikula at saka talagang bigay tudo dahil isa yan sa mga interest ng 2026 Metro Manila Film Festival Sigabo na which is si Coco Martin ang bida. Alam mo naman si Coco Martin talagang inaabangan ng sambayang Pilipino, hindi lang sambayang Pilipino, sa buong mundo pagdating kay Coco Martin when it comes sa action star. Diba? Yung mga teleserye nga niya sa ABS-CBN talagang tumatagal at talagang tinaguyod at pinapanood ng mga madlang people. Diba? Pagdating kay Coco Martin. So, tinanggap naman ng pamunuan ng ABS-CBN, Dreamscape Entertainment at CCM Film Productions na siyang mga producer ng Sigabo. Siguro maganda itong Sigabo dahil pinag-uusapan. So talagang tudo action talaga, bigay tudo ang mga aktingan dito. So nakikita ko na kung paano ito tobakbo, tatak sa takilya. Mag-blockbuster ito, kako. Okay? So sa initiative na ahensya, nagpasalamat din ito sa ibinigay na pagkakataon para mas maunawaan ang mga pamantayan at pangako sa mga responsabling paggawa ng content na napapanood sa telebisyon. Okay? Bigyan din naman ng MTRCB na karagdagang pangunawa kung ano mang paglabag sa pelikulang Sigabo. So, mandato ng mga producers na kahit anong show ang responsible regulations ng media sa pamamagitan ng paggabay at pakipagtulungan sa mga content creators upang maprotektahan ang karapatan ng mga manonood. So, masyado stricto pala ito si Lolo Soto. Diba? Sabi nga dito, maganda naman yung Sigabo. Gagaling pa ng mga artista like Erma Adlawan and Sis Quisada. Siguro ay may time down na lang mga fight sequences para di masyadong brutal. Si Jong lang ay naabang ko sa show. Nagagalingan ako sa kanya. Sabi ni Viuda Bautista. Okay? Sumaya mga komentaryo ng mga fans ni Coco Martin. Sabi naman ni Chona Madrigan Puta, umanat ka na naman tala kapag maganda may reklamo ka, mas marahas pa ba sa mga drama, pero pato. Okay? So talagang hindi inaasahan ang umabot sa MTRCB usapan sa bagong serye ng Sigabo. Pinag-usapan pati ang So MTRCB, pinatawag ang team ng bagong serye ni Coco Martin matapos ang seryosong reklamo, may mahalagang paglilinaw. So kaagad naman, inayos nila Coco Martin ang kanilang pelikula kung saan talagang atak kung atak, barilan kung barilan. Yun pala, may pamantayan ang MTRCB sa lahat ng gawang action scenes. Diba? Sabi naman ni Marcello Sumanog, napapansin ko lang na parang masyado ng over sa violence ang ilang palabas ngayon. Naintindihan ko na bahagi ito ng kwento at entertainment pero sana hindi ito ang laging sentro ng bawat eksena. Mas maganda pa rin kung may sapat na balance. May papakita rin ng respeto, pagmamahal sa pamilya, pagpapatawad at tamang pagpahalaga sa buhay lalo na ngayon na maraming kabataan ang nanonood. Sabi yan ni
Sumalinog. Okay, sabi naman ni uh, Gracious R. Soriano. Gracious R. Soriano. O naman di mo gets. Ang kwento wala on aral na makukuha. Magkakaroon naman dito ng nay na buhay. Si Coco Martin. Sabi naman dito ni Charian, maganda pa yung incognito at blood versus duty. Sabi naman ni Housey Bird, huwag niyong baguhin, nagtututo na ang mga kabataan. Okay? Ayan, so ang dami mga komento. Ang dami talagang fans ni Coco Martin. Si Gabo, abangan nyo yan. Sa pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival 2026. Ang sabi naman ni Pamatris Cruz, kahit naman sa Batang Quiapo, part 1 o part 2, masyadong pagka-violence din nasa primetime slot pa. Hinayaan sa Batang Quiapo naggang mag-part 2 pa, kaya nasundan pa uli ng Sigabo. Okay? So manood kayo dito at pinag-usapan itong pelikula ni Coco Martin. Howie Bert, huwag niyong baguhin na tututo na ang mga kabataan. Ang sabi naman ni Mario Gabasa, kasi ang tema ng pelikula is then violence at revenge. Parang walang naiba sa umpisa at doon sa mga naunang pelikula. In reality, parang sa panahon ngayon, walang kapupulutang maganda lalo na sa mga bagong henerasyon. Okay, yun ang komento ni Rabasa. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 2. Ikakasal na daw si Rabaya Mateo kay Jake Cuenca. Yun ang balita ngayon. Ikakasal na daw si Rabia Mateo kay Jake Cuenca. Yan ang mga balita ngayon sa SOCCOM. Ang planong magpapakasal nila Jake at Rabia. Sabi man ni Rabia, Mateo at Jake Cuenca magpapakasal na daw. At siyempre, mag-boyfriend-girlfriend, magpapakasal na talaga sila. O diba, saan pa pupunta? Di sa simbahan. At bagay naman silang dalawa at pareho na silang may edad. At saka ang gwapo rin ni Jake Cuenca, ha? Okay, sabi naman ni Minarvi Ricardo, magpapakasal na naghihiwalay rin yan, showbiz nga Sabi naman ni Margie Onali Bermas, mukhang naging maayos tingnan ngayon si Jake. Sabi naman ni Arlene Mondok, at last magpakasal ng idol ko rin yan si Jake Cuenca. Sabi naman ni Aurora Sarmiento, mabuti pareho silang single. Sabi na ni Noralinda Adarna, baka buntis na siya. Sabi naman ni Chiri Riparit, sabi man ni Nita Cantel Candosa, who cares? So sa walang nag-cares, bakit kayo nag-comment? Diba? Dito na tayo sa Showbiz Chika number 3, Angeline Quinto. Kapamilya single, Angeline Quinto reveals why she personally invited viral girl group BB Dolls to perform at the 5th anniversary concert. Isa si Angeline Quinto ang anta dyan sa concert nila na viral girl group BB Dolls at in-invite niya ito si Angeline Quinto na mag-perform sa 15th anniversary concert. Natutuwa ako sa mga songs na nirelease nila. Nakaka-happy lang pag naririnig ko kahit saan ako magpunta bago sa paninig ko. Ang umpisa sa trabaho, pag narinig ko yung mga songs nila, pati yung mga team namin, parang good vibes lang buong araw, she said. Sabi pa ni Angeline Quinto. On requesting BB Dolls for her 15th anniversary concert, good vibes lang buong araw. So, good luck, Angeline Quinto. Okay? So, dito tayo, Showbiz Chika number 5. Number 4. Mga Ligaspinyo, makinig lahat mga Ligaspinyo ha. Handa na ba kayong yumanig ang sawangan part? Showbiz Chika number 4. Mga Ligaspinyo, handa na ba kayong yumanig ang sawangan part?
The wait is finally over, but patutunayan muli natin kung bakit ang Legazpi City ang sentro ng kultura, saya at walang katulad na pagkakaisa sa buong rehiyon. I am incredibly excited to invite everyone as we officially kick off the 35 Ibalong Festival this coming August 7, 2026. This is a grand celebration of our rich history, epic legends, and the resilience spirit of the Bicolano. At para mas lalong maging makasaysayan ang ating pagsisimula, handog po natin sa inyo ang isang gabing puno ng kantahan, talon, cap off our opening day with the electrifying Ibalong opening concert featuring the legendary pambansang banda ng Pilipinas, ang Parokya ni Edgar. Let's sing our hearts out to Harana, Halaga, Gitara, and many more. Save the date. Venue, Sawangan Park, Legazpi City. Time, August 7, 2026, 8 p.m. ng gabi. Put to bring ang buong pamilya, barkada at mga tropa. Ipunin na ang buong squad at sabay-sabay nating simulan ang pinakamasayang buwan ng taon dito sa ating mahal na lungsod. Magkita-kita po tayo sa Sawangan Park, mga padaba pong Legaspinio. Kita Kits. Okay, kailan yan? August 7, 8 p.m. sa Sawangan Park at makiisa at makisaya sa bandang parokya ni Edgar. Win, August 7. Okay, isave nyo na yan. Dito na po tayo sa Showbiz Chika number 5. Ay, may nag-comment pa pala dito sa Legazpinio. Reading na ba kayo? Si Jeric Wabi. Sana magka-skate naman ang mga gandang banda sa Saturday or Sunday. Paano naman kami na may work pa hanggang Friday ng gabi? Sabi naman ni Miguel Cruz, rock and roll naman ang opening kang Ibalong Festival. Matibay talaga ang mayor na nidigdi sa Legazpi. Sabi naman ni Joyce Mohar, Angolo, ay saka August 7 pala, wala tayo sa Albayha, Edric. Ang sabi naman ni Agnes Mayuris Albaytar, mayor sure na wala talaga, SB19. Sabi naman ni Catherine Apinado, kilala ko to si Catherine Apinado. Mayor sure na wala talaga. Handang-handa na po, Mayor. Sabi naman ni Angel Labaro, gusto ko din diyan pumunta kaso lang may trabaho na sana ng parokya ni Edgar. Okay? Magbabalik ang Showbiz Chika. Istoryahan may Mami D after this commercial. Nubo ako. Sadyang mahalaga ang buhay
bitbit, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Yes, and back. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Mami D, ano na. So, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga Ligastino or buong Albay or Bicolandia. So, dyan lang kayo. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Shout out sa aking madihon dyan. Dyan pala sa Dunsol. Pilar ako ng Pilar. Sa Dunsol Sorsogon pala na si Grace Espedero. Standby dahil ipakita ko yung video kung saan siya nagtapo ng bulaklak para kay Rini. Butterbonia. Nag-alay pala ng bulaklak para kay Rini Butterbonia. Talagang dinibdib niya ang pagkawala ng kanyang idolo na si Rini Butterbonia. Ayan po si Grace Espedero na kalukuyang nasa Donsol, Sorsogon at nag-alay siya ng bulaklak yan sa Donsol, Sorsogon sa dagat at talagang sinubaybayan niya ang mga nangyayari kay Rini Butterbonia, lalo na na-aksidente ito sa teamwork doon sa Aurora at araw-araw yan siya umiyak dahil nga sa kanyang nababasa tungkol kay Rini Butterbonia na pinahirapan pala daw bago ito namatay. So yan si Madihon kong Grace Espedero, talagang natupad na ang kanyang pangarap na mag-alay ng bulaklak. Anyway, nag-birthday yan kahapon. Belated happy birthday, Madi. Kagabi wala ka pero nag-send ka sa amin ng mga pagkain at inumin. Maraming salamat po at sa Sunday ang kanyang birthday celebration na kasama kaming mga kadihon niya. So ngayon, natupad na yung pangarap mo na mag-alay ng bulaklak para kay Rini Butterbonia. So Rini Butterbonia, yan po si Grace Espedero, ang nag-iidolo sa iyo. Talagang mahal na mahal ka niyan at malapit na daw ang inyong 40 days na magsisimba daw siya dyan sa St. Raphael Church dito sa Legazpi City. So palakpakan po natin ang ating nag-iisang Grace Espedero na mahal na mahal niya si Rini Butterbonia. So shout out sa aking madihon na belated happy birthday Grace Espedero. Shout out Mari dito sa mga taga Donsol at saka si Nerlita rito. So tita, I miss you. Nagkita na kami ni Tita Nets. Ikaw hindi ko pa nakikita. So kailan kaya tayo magkikita si Tita Nerlita rito. At saka si Pilio or si Ayu GH dyan sa Santo Domingo, Albay. Madalion ka mami di mag-work. Kailangan sana. Okay? So nagkita kami kanina sa Bicol Memorial Park na dinalaw niya at isa na siyang balo ngayon. Dinalaw niya ang kanyang asawa na kakamatay lang dahil sa motor accident. Ayan. So hanggang ngayon nagluluksa pa siya. Hanggang araw-araw siya i-claim ng lapida. Kasi wala pa daw lapida. Pero before 40 days may lapida na po yung inyong pinakamamahal na nasa taas na ngayon kasama na si God. Okay, si Ayo or Pilio GX. Okay? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating Showbiz Chika Istoryahanay at sabi ng comment na makita ko po kayo dito sa Lobo International Airport po para makita ko kayo sa personal. Sabi ni
Angel Navarro. Sabi naman ni Karen, hoping next event Sweet Notes Music naman po. Yan si Karen. Kailala ko yan si Karen. Sabi naman ni Cheryl Marie Guerrero, Ratrata na ni Mary is Freyna Avril Altia. Sabi naman ni Anthony Iglesias, wow, bagay din ng The April Boys. Yan. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. Zorin Ligaspi and White Carmina Berrialuel umatid sa birthday party ni Rofa Gutierrez at dating ex-girlfriend ni Zorin Ligaspi. Ganon sila ka-close ngayon. Okay? So Zorin Ligaspi, Rofa Gutierrez, proves exes can remain good friends. So dating kasi ni Rofa yan. Zorin Ligaspi. At ngayon, nagiging kaibigan sila kasama ang asawa ni Zorin na si Carmina Berrialuel. So, good luck sa inyong tatlo. Okay, mabuti, mabait naman si Rofa. Hanggang ngayon, hindi pa siya nag-aasawa mula, naghiwalay sila ng kanyang asawa. So, talagang pinabutihan niya ang kanyang sarili at inargahan ang kanyang 2 anak. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 6. Grabe ka po makakomento, sabi ni Miss Gloria Diaz. Buti nga si Senator Pia, lumaban siya sa matinding korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Para sa sambayanang Pilipino, alam namin ang asawa ninyo na si Bongda sa cocaine addict at BFF ni BBM. Andasa died of cocaine overdose. Ang asawa pala ni Gloria Diaz ay si Bongda at namatay daw dahil na-addict ito sa cocaine at kaibigan ni BBM. Nagbabasa lang po ako. Tapos, wag na po kayong pabida sa politika, masisira at mahalukay lang po. Itinatago nyo, peace po, sabi dito. Hindi tayo sensitive, sanay tayo dito, pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun, di tayo tanga. Sabi ni Pia Cayetano. Sabi naman ni Gloria Diaz, you are KSP. Papansin, your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito, madrama. Sabi ni Gloria Diaz. So may mga, ano pa yan si Gloria Diaz dito? Dahil, ano ito, sensitibong panayam kay Gloria Diaz. Okay? So, ayun. Wala na tayong makukuha ang mga chismis kay Gloria Diaz. Ito nga, napuna ng mga netizens ang komento ni Gloria Diaz na nais ipakulong si Senator Pia Cayetano. Nagbigay ng reaksyon si Miss Universe 1969 Gloria Diaz sa nagiging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Kaugnay sa pagkadawit sa kanyang kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng National Bureau of Investigation or NBI tungkol sa umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian or SEA Games. Matandaan sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Senator Pia Cayetano, hindi tayo sensitive, sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun, di tayo tanga. I'm asking you, their colleagues, huwag tayong papayag. Baka kakasuhan ito ni Pia Cayetano, si Gloria Diaz. Nauna rin, naging emosyonal ang senadora nang ikwento niya wala umanong iisa man sa dating majority black ang nangumusta sa kanila matapos ang insidente ng pagmamalit sa usali ng Senado noong Mayo or May 13. Bilang tugon, nagkomento si Gloria Diaz sa social media, "You are KSP. Your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Madrama." Ano yan? Sa ngayon, wala pang inilabas na payag si Senator Pia Cayetano kaugnay sa naging komento ni Gloria Diaz. Pero kakasuhan ito ni Gloria Diaz. Okay? Grabe ka. Nakakaloka. Okay? So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 7. Nagpugay ang komedyanteng genius na si Michael
kay Nora Honor. Sa pagpanaw nito, iginuhit niya ang larawan ni Nora at nagbigay ng magandang pananalita na iniisa-isa ang mga katangian ng isang artistang matatawag superstar. Para kay Bitoy, si Nora lamang ang nakaabot ng ganitong estado. Ang sabi nga ng iba na si Nora Honor daw siya ang pinaka-highest paid talent fee sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Pero napakabait daw ni Nora Honor sa dami niyang mga projects at tumutulong din siya sa bayan ng Pilipino. Lahat ng mga fans niya na nailangan, tinutulungan ni Nora Honor. Ganon kahalaga si Nora Honor sa bayan ng Pilipino. Mananarian ka man o hindi, basta si Nora nandyan, pag may pira, tutulungan ka. Sabi dito, superstar, sometimes in the 90s, narinig ko from the legendary Rico Gipono kung paano maging superstar sa Philippines entertainment industry. And it said there's are 5 requirements bago ka magiging superstar, sabi ni Michael V. Diba? Sa Bagel Gums, siya yung bida sa Bagel Gums, si Michael V. Sabi dito, there are 5 requirements bago ka maging superstar. Number 1, tandaan nyo, dapat number 1 sa ratings ang TV show mo. Number 2, dapat blockbuster sa takilya ang movie mo. Number 3, dapat nasa playlist ng radio station ang mga kanta mo. 4, dapat sold out ang concert mo. 5, dapat maganda ang reviews ng theater stage plays mo. Ang hirap, di ba? Isa lang ang kilala ko sa showbiz na naka-achieve lahat. Ito is simultaneously at one point in her career. Si Nora Honor lang, may iba pa ba kayo kilala in this generation sa industriya natin na kayang pumatay sa achievements niya? seriously doubt it's rest in peace superstar. May iba ba pa kayong kilala na in this generation sa industriya natin na kayang pumatay sa achievements niya? I seriously doubt it. Okay? So, kailangan pala singer ka bago ka maging superstar. Kasi Nora Honor kasi singer ito. Yun. Nasa kanya na lahat. Best actress, lahat. Sa pagkanta. Diba? Kung saan ka man ngayon, Nora Honor, you may rest in peace. Ang hirap i-achieve maging superstar. Okay? Nag-iisang superstar lang talaga si Nora Honor. Mula nung kumanta sa tawag ng kampiyon, hanggang sumikat superstar. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya naman lang people. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 8. Dustin Yu, diretsa ang inamin. Usap-usapan ngayon ang diretsahang pag-amin ni Dustin Yu tungkol sa tunay na estado ng kanyang puso habang kinikilig ang buong bayan sa tambalan nila ni Bianca De Vera. May binitawang matinding pangako ang binata na tuluyang nagpakilig sa madla at nagtagumpay kung gaano siya kaseryos. So, kung talagang kailangan ko maghintay habang buhay, gagawin ko Dustin yung actor, diretsahang tinagot tanong tukol sa kanila si Bianca De Vera. So, ibig sabihin, hindi pa sila. Kung handa daw siyang maghantay, kung habang buhay, gagawin daw niya. Ganon niya kamahal si Bianca De Vera. Pero alam ko mag-boyfriend, girlfriend na yan. Siyempre, nasa showbiz sila, talagang itatanggi nila yan. Diba? Galing ako dyan eh. Oy, hindi nyo ako napansin. Gold ako lahat. My hair, my dress. Diba? Tapos nakalimutan ko pa mag-blush on. Oh my God, talagang isa akong talaga, LGBTQ. Ito yung ng LGBTQ. Kulay ng LGBT. So lahat ng mga LGBTQ dito sa Bicolandia, dito sa Albay at sa 2nd District, good afternoon sa inyong lahat. At sa mga I love you all. Okay? So dito na tayo sa Super Chika number 9. Inigo Pascual ibinunyag ang masakit na pinagdaanan bilang anak ni Piolo Pascual. Sa panayam na oh my God, ibinalik tanaw ni Inigo ang mga pagsubok na hinaharap niya noon. Kwento niya kahit mga 6 o 7 taong gulang pa lang siya, tinatanong niya siya tungkol sa maging issue ng tatay niya at
duda pa kung tunay ba siyang anak nito. Nagulat siya kung bakit sa murang edad ay ganyan ang kabibigat ang mga tanong sa kanya. Pero malinaw sa kanya na hindi niya sinisisi ang ama. Ang kinakadismayan niya ay ang mga taong mabilis maghusga ng hindi nag-iisip. Totoo yan. Pag hindi ka parati na sa nanay mo, pag-isipan ka ng iba. Diba? Paano nila? Pa-blood test ba yan? Diba? Para malaman kung anak siya ni Piolo Pascual. Diyos ko, sa mukha pa lang talagang kamukha niya si Piolo Pascual. Anak ka ni Piolo Inigo. 100%. Okay? Ayan. Ayan si Inigo Pascual. So, ay binunyor ang masakit na pinagdaanan bilang anak. Piolo Pascual. Paano kasi sikat masyado si Piolo? Hindi man siya superstar, pero sikat siya bilang mang-aawil. Okay? Tsaka gwapo naman ni Piolo Pascual. No? Excuse me. Tsaka si Diego, gwapo din. Pascual siya. Hindi lang si Piolo. Si Diego Pascual. O, diba? Okay, dito na tayo. Showbiz Chika number 10. Mariel Rodriguez, inunfollow si Angel Locsin sa Instagram. Bakit? Dahil sa mga sinasabi ni Angel Locsin sa asawa niya, si Ruben Padilla, ang number 1 senator ng ating bansa. Ang sabi ni Mariel Rodriguez, inunfollow ni Mariel Rodriguez si Angel Locsin sa Instagram kasunod ang inabas na open letter ng actress na kumundina at tuligsa sa mister niyan si Senator Ruben Padilla. So, inunfollow na niya sa Instagram account si Angel Locsin. Sabi nga dito, ang sabi kasi ni Angel Locsin, opens up about her disappointment in Senator Ruben Padilla over his recent stances on national issue. Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Kahit paano, alam kong nalaos, halos pareho tayong landas na dinaraan. Galing sa hirap, nagtatrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Labot ko sa iyo, Angel Locsin. Siyempre, kung tinulungan sa isang tao, sino mang tutulong sa iyo, balikan mo sila at magpasalamat ka sa kanila at hindi ka nagiging sikat, hindi dahil sa sambayan Pilipino, hindi ka rin magiging artista kung walang tumulong sa iyo. Si Ruben Padilla marunong nang lumingon kung saan siya nanggaling. Angel Locsin. Diba? Kaya sabi dito, unfollow spray. Eagle-eyed netizens noticed that Mariel Rodriguez Padilla has unfollowed fellow celebrities Angel Locsin, Pokwang, and Ann Curtis on Instagram. The move comes after Angel publicly called out Senator Ruben Padilla, Mariel's husband, over his comunista ako remark, urging the senator to reflect on his position regarding tagging China and his support to Apollo Kibuloy. Meanwhile, Pokwang and Ann Curtis were seen engaging with Angel Locsin's Instagram. Paano kasi ito si Angel Locsin, Pokwang, Ann Curtis ay maka-administrasyon yan sila. Hindi nila inisip ang hirap ng mga buhay ng mga Pilipino ngayon. Diyos ko, mabuti sila na sa posisyon. Kawawa ang mga mamayang Pilipino, lalo yung mamahirap. Mabuti kayo, artista kayo. Isang imot-imot nyo lang sa camera, may pira kayo. Magsalita kayo, pag sarili lang, pag administrasyon, mga hayop kayo. Ay, wrong. Sorry. Okay? Ayan po. So sabi dito, Mariel Padilla who? Sabi ni Angel Santos. Sabi man ni Nonito Maestre Campos, siyempre habi mong hambog kapihan mo. Okay? Angel is being idolized because of its acting skill, but certainly not because of her political views and standpoint. In short, huwag feeling significant sa lahat ng bagay. Totoo yan, sabi ni Pablo Alquiza. Diba? Sabi naman ni Martyr Macadero Cubar, if your friends cannot understand your differences, then leave. Peace of mind is more important than explaining it to us supposedly. Friends goes through friends.
doesn't need explanations and discussion. There's hard talks, even no words to say. Tama. Sabi naman ni RC, Amandi as if relevant naman siya. Sabi ni Norvin Ibata, siyempre protect the source of income. Sabi naman ni Princess Christine Ligaspi Kabongsa. Daming loyalistang ang nagko-comment dito. Sabi naman ni Al Rien, it's her account, she can do what she wants. If that gives peace, her peace, then it's fine. No one is permanent in this world. Even friends, they are come and go, and that's fine too. Sabi ni Mesit Otim, siya ba yung nagsuot ng doctoral regalia sa graduation? Kahit wala siyang doctorate degree. Galing naman kay Michelle Batan, good readings. Yan, Miss Angel Oxin, Miss Ann Cortez, and Pokwa. Okay? So, hindi mo talaga ma-please ang mga tao. Kay Shieta Nobel, right mo beyond, suppose it's your always kakampi, not kakamping. Sabi na ni Love Chacha, that's right, Mob Mariel, our loyalty should be with our spouse. All others are just irrelevant, especially give only toxicity, I suppose, or I support you. Okay, sabi naman ni Din, kabunguang lompas, luwason. Ngak-ngak sila kay Robin, pero tahimik sa issue ng flood control. Totoo, daming issue ngayon. Dapat ganon. So dito na tayo sa showbiz. Chika number 11. She dreams of life that we're here. She dreams of life that was never here. Okay, si Maha Salvador. So abangan nyo si Maha Salvador. Ipapalabas itong kanyang pelikula sa Netflix. Okay, she dreams of a life that was never here. Long to escape the one she's living and becomes a consumed by obsession that she can't tell where admirations ends and envy begins. Her Majesty Maha Salvador is Abby Mercado. Someone Someday premieres Someone Someday premieres is coming July 24 on Netflix, July 25 on iWant, and on July 27, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa All TV2, TV5 is E to Z Kapamilya channel, Kapamilya Online Live on YouTube and Facebook. Okay, abangan nyo si Maha Salvador sa pelikulang #Someone Someday. Premieres July 24 on Netflix, July 25 on iWant TV, at July 27, 8:45 p.m. sa ABS-CBN, sa All TV2, TV5, A to Z Kapamilya. Sa ano po yan? July 27. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live on YouTube at Facebook. Okay, good luck, Maha. Dito na tayo kay Katrina Halili, Super Chika number 12. Katrina Halili bilang Pinay sa DH mula UAE. So, pinagbidahan ni Katrina Halili ang Akin ang Langit sa Tadhana. Isang domestic helper sa United Arab Emirates, si Raquel Katrina Halili. Si Raquel ang gumanap si Katrina Halili. Tiniis niya ang hirap para makapundar ng maliit na pwesto sa palengke. Pero ang mister na pinapadalhan niya, may ibang misis na pala. Tila nakalimutan na rin si Raquel ng kanyang sariling anak. Paano nga ba ito mapagtatagumpayan ni Raquel? Abangan ang kwento sa Tadhana, Akin ang Lahat, ngayong Sabado, ngayong gabi, 3:15 p.m. Ngayong hapon, 3:15 p.m. sa GMA7 at GMA Public Affairs YouTube. So abangan nyo si Katrina Halili. Kanina pinalabas 3:15 a.m. sa Akin ang Lahat sa Tadhana. Inihayag ng Filipino American singer-songwriter na si Chris Lawrence na nasa
mas maganda at mas masayang kalagayan ang kanyang pamilya ngayon na 100% na ang co-parenting nila ng dating kasintahan at actress na si Katrina Halili. I believe it because the energy is all back and it all whole now. Now she feels love from both parents. I'm there every single day. She sees that me and Kat are happy, ani Chris. Matanda ang umani muli ng attention sina Chris at Katrina nang mag-vlog kasama ang kanilang anak kung saan marami ang kinilig sa hindi umano na walang chemistry ng dalawa. Kamakailan lamang, tinatanong ni Chris si Katrina kung maaari pa ba niya itong ligawan muli. Everything is so beautiful right now. Napansin namin yung smile ni Katie. A big chef, Katie's smile is so much bitter. It's so genuine. It almost feels like she does not have autism. Okay, sabi naman ni Maria Teresa Rias, wala po sa itsura ni Katie na may autism siya. Normal na bata kapag nakita mo kasi nagmamahalan ang mga magulang mo at mahal ka nila. Ba ang nagagawa niyan sa isang anak? At gamot yan sa anumang sakit. Meron sila. So marami pa kailangan. Wala lang tayong oras. Ang Showbiz Chika Istoryahan with Mami D every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. So see you next week. Okay ma, bago ako i-shoutout ko muna lahat ang nanonood si Grace Pedero na nag-birthday kahapon. Belated happy birthday, Madi. And then si Tita Nerlita Rito. Tsaka si Pilio GX, madali on kamami di mag-work. Kailangan tapat sana. Okay? So sa lahat na nanood ngayon sa aking malihon, si Nerissa Mauratin Bailey dyan sa Purok 8 Bonot, Legazpi City. See you next week, Wednesday, 4 to 5 p.m. Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Magpapasalamat ako sa malaking oportunidad na binigay sa akin ang General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, Alejandro B. Alianza, ang CEO ng Home Depot Daraga, si Maricel Nator, at aming mga commercial na nakikita niyo sa screen, ang mga sponsor, ang aming onboard technician na si Jonathan. Okay? Ang Alejandro Broadcasting Network ay matagpuan sa Purok 8, Washington Drive, Legazpi City. Okay? So, sabi dito, mag-iwan ako ng kasabihan. Knowledge without love is simple. Ang karunungan na walang pagmamahal ay kasalanan. So, ang ibig sabihin, mag-trust ka kung araw-araw ka nagagamba. Meaning ng trust, trust God power, R, remembering God's love, U, understand God's timing, S, surrender your plans, thank you in advance, and you will be done. Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. So ano ang trust? T, trust God's power. R, remember God's love. U, understand God's timing. S, surrender your plans. T, thank you in advance. You will be done. Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. So, hanggang dito na lang tayo. Magdasal bago matulog. Bye-bye.